Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kumakalat sa social media. Lalong-lalo po, ito pong tagapagsinungaling di umano ng Malacanang ay binabanatan po ang pagiging sinasabing world tour. Binabanatan po ang Vice President na sinasabing yung kanyang bakasyon daw ay world tour. Masamang masama loob po sa world tour. At tinatawag din po ito ni Atty. Roque na number one fake news, mga kababayan. Ito po, sa kabila po ng binabanata niya po ang Vice President, ay yung kanyang anak naman daw po ang kumakalat sa social media na napakahusay at napakagaling at napakahilig mag-world tour di umano. Ito po mga kababayan, tingnan po natin at panuorin. Ito pong anak daw po ng sinasabing number one fake news ayon kay Atty. Roque. Umpisa na po natin. Nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Wala rin naman na precautionary whole departure order. Yan po mga kababayan, napakaraming bansa pong napuntahan ng kumakalat po sa social media na kanya raw pong anak. At syempre, sa dami ba naman, mga kababayan, grabe ang pondo. Hindi kaya may maleta? Kaya nakapag-world tour? Hindi kaya. Kaya po, pagka nagsalita ka na nagsalita, yung balik, di po ba? May balik po kasi yung balik. Pagka ang social media na po tayo ngayon, ay wala na po nakakaligtas. Hindi po ba? Katulad niyang, yung kumakalat sa social media, yung anak mo pala ang napakahilig po sa sa world tour. Hindi po ba? Napakarami ng bansang napuntahan at sosyal na sosyal, kagaya ng ina. Manang-mana pala sa ina ang pagkasosyal nung kanyang anak di umano. Ito po mga kababayan, ang number one fake news daw po. Isama po natin ito. Yung kumakalat po ito Magsumbong daw po tayo sa kanila. What do you think is the most... Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Nahuli na si Zaldico. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ako ba'y nag-iisip minsan kung bakit nga ba dumadami ang fake news ngayon? Meron bang pagkakataon? Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Inuulit po natin, fake news. Yan po mga tambay. Yan daw po. Magsumbong daw po ang nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Hindi kaya silang dalawang mag-amo
ang masumbong sa nagpapakalat ng fake news. Yan po ang usap-usapan po ngayon sa social media. Ang number one fake news daw po, ang number one reyna ng fake news. Ayon po kay Tony Roque, ang nagpapakalat ng fake news at tinatawag din daw po yung mismo tinatawag na bangag, ang number one naman daw po na hari ng fake news naman daw po di umano. At syempre yan po, yung binabatikos din po ngayon at pinag-uusapan dahil nga po si Inday po ay sinasabi pong magta-travel dahil isa po sa pakay ni Inday ng Vice President ay puntahan ang kanyang ama sa Netherlands na pinatapon, kinidnap ng walang due process. Hindi man lang po nila dinala sa korte ng Pilipinas. Airport, tapos saan po dinala? Villamor Air Base, Airport, Villamor Air Base, tapos eroplano na. Hindi po ba? Kakalad ka rin kita dyan. Kakalad ka rin kita, Mr. President. Kakalad ka rin kita. O bibit-biting kita. Hindi po ba? Diretso po eroplano at dahid. Ikaw ba naman, Vice President? Hindi ka magbabakasyon? Hindi mo pupuntahan ng tatay mo pag may pagkakataon ka? At pangalawa, hindi ka pa presidente ng Pilipinas. Hindi po ba? At pangatlo, lahat ng gastos ng Vice President ay personal na pera niya. Hindi siya gumagastos ng pera ng taxpayer. Pera niya. Dahil siya may sweldo. May sweldo po siya. Sumusweldo at meron po silang negosyo na mag-asawa. May pera po sila. Hindi po sila mahirap. Kaya nga yung panira ng mainstream media, yung panira po ng media dyan, social media, sinasabi nilang si BP Sara daw, ang mga Duterte daw ay mahirap. Kabobohan po yun. Sino po magsasabing mahirap ang mga Duterte? Asensado ang Davao City. Ang Davao City ay parang Makati. Mayaman, maganda ekonomiya ng Davao City. At nasa Davao City ang mga negosyo ng mga Duterte. Bakit sasabing mahirap ang mga Duterte? Mayaman din ang mga Duterte. Hindi nga lang sila mga bilyonaryo katulad ng mga politiko na nilalagay ang pera sa maleta na walang mga negosyo. Hindi po ba, mga kababayan, ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino na sinasabing mahirap daw. Mahirap ang mga Duterte. Hindi sila mahirap at hindi rin naman sila mga bilyonaryo. Hindi po ba? May kaya po sila dahil marunong sila magtrabaho, marunong sila magnegosyo. Kaya nga ang tanong natin, ano kaya ang mga negosyo naman ng tagapagsinungaling at tinatawag ni Harry Roque na reyna ng mga fake news? Ano kaya ang negosyo nito? Dahil ang anak niya mismo ay naispatan ng ating mga kababayan na napakahusay at napakahilig palang mag-world tour. Kanino kayang pera ang gamit, mga kababayan? Kanino kayang gamit? Yung pera kaya galing sa maleta, di umano? O yung pera kaya na pondo na mahigit 2 bilyon ng PCO? Nagtatanong lang po ang taong bayan. Nagtatanong lang po si Kamanong dahil po galit na galit po sa world tour ang tinatawag ni Harry Roque na reyna ng mga fake news. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Siena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po muna tayo mga kabayan. Bye-bye!